Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Sa gitna nga ng tensyon sa Israel o gitna ng tensyon sa Middle East, mga Pilipino sa Israel, ligtas ayon mismo sa Israeli envoy. Arangkada Balita. Mga kaso ng heat-related illnesses na itala na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Arangkada Balita. Pangambang sisirit pa ang presyo ng mga produktong petrolyo, pinawi ng DOE. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, dalawang pulis patay sa pamamaril sa USA. Arangkada Balita. Sa sports, hurdles champion Lauren Hoffman nagtatag ng bagong hurdles record. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Ann Curtis, maling. Ano ba naman ito? Si Madam Maling Ogie na naman daw ang naitag sa post. Arangkada Balita. Kakaibang best friend ng isang bata. Sino kaya yan? Alamin po natin sa viral na balita. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa po magandang mainit na umaga kahit madilim pa. Maalinsangan. Maalinsangang umaga ngayon pong umaga ng Martes. Ngayon po ay Abril 16 taon 2024. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga na mga mainit na balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Plus, na ligtas ang mga Pilipino sa Israel. Ito ay sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Iranian forces. Ayon kay Ambassador Plus, malugod siyang malugod niyang nakausap ang mga opisyal sa Pilipinas upang ipaliwanag ang kanilang ginagawang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa Israel. Idinagdag pa ng embahador na normal ang sitwasyon sa kanilang bansa sa kabila ng bantang kinakaharap mula sa Iranian forces. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, hinimok naman ni Senador Grace Poe ang gobyerno na mag-issue ng advisory sa mga Pilipinong pupunta sa mga bansang Israel at Iran. Paliwanag ni Senador Poe, ito ay dahil sa patuloy ngang tensyon ng Israeli forces at Iranian forces. Ginawa ni Senador Poe ang pahayag kasunod ng pagpapakawala ng Iranian forces sa Israel ng drone at missile matapos ang naunang pag-atake ng Israeli forces sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria. Nanawagan din ang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Israel at Iran na bantayang mabuti ang sitwasyon, kondisyon ng mga Pilipino at tiyakin ang kaligtasan ng mga ito. Arangkada Balita. Tiniyak din ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang 4 na tripulanteng Pilipino na kabilang sa lulan ng barkong MC Aris na kinubkob ng Iranian forces kamakailan.
Patay na rin aniya sa ulat ng Manning Agency, papakawalan din ng Iran ang mga nasabing Pinoy. Nito, kumpiyansa ang DFA official na hindi sasaktan ang mga binihag na seafarers, lalo't lahat ng mga nationality na sakay ng container ship ay walang kaugnayan sa Israel. Arangkada Balita! 10 minuto ang makalipas ang 5 ng umaga, nanawagan ang Israel sa United Nations Security Council na isanksyon o parusahan ang Iran bago pa raw mahuli ang lahat. Ito naman ang iginiit ni Israel UN Envoy Gilad Erdan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israeli at Iranian forces. Nanawagan din ang sugo ng Israel sa UN Security Council na kondinahin ang pag-atake ng Iranian forces sa Israel. Sagot naman ni Iranian UN Envoy Amir Said Iravani, dinidepensahan lamang nila ang kanilang sarili sa giit na hindi nila nais na tumindi pa ang tensyon ng magkagera, ngunit sila'y kikilos sa anumang banta. Arangkada Balita! Samantala, sumadsad naman ang Philippine Stock Exchange sa gitna nga ng mga pangamba tensyon dyan sa Middle East. Nabawasan ang PSEI ng 96.96 points o 1.46% sa 6,562.43. Bumaba rin ang All Shares Index ng 1.12% o 39.29 points at 3,478.11. Ipinaliwanag naman ni Managing Director Luis Limlingan ng Regina Capital Development Corporation na ito'y dahil nag-iingat ang mga investor kasunod na rin ang tensyon sa gitna na rin ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nakapagtala na ng kaso ng heat stroke at heat exhaustion sa iba't ibang lugar sa bansa sa gitna naman ng mainit na panahon. Batay po naman sa tala ng Provincial Health Office ng Oriental Mindoro, umabot na sa 24 ang kaso ng heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Sa datos naman ng PHO ng Dagupan City, 4 na ang tinamaan ng heat stroke sa nasabing lungsod. Nabatid na kabilang sa mga sintomas ng heat exhaustion at heat stroke ang labis na panghihina, pagkabulol habang nagsasalita naman at pagkawala ng malay. Speaking of init, Arangkada Balita! posibleng makaranas ng danger level heat index ang nasa 13 lugar sa Pilipinas dahil sa patuloy na epekto ng El Niño phenomenon at tagtuyot. Ayon sa Pag-asa, maaaring makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index. Wow, grabe. Ang Dagupan City, pwede ka nang magdaing na bangus. Uy, Diyan sa Pangasinan. timplahan mo na lang. Literal. Huwag mo nang iprito. At Puerto Princesa City, Palawan. Papalo naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Aborlan, Palawan. Habang sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Apari at Tuguegarao City, Cagayan ay posible pong makaranas ng 42 degrees Celsius. Kaugnay nito, muling nagbabala ang Pag-asa sa publiko na limitahan ang oras na ginugugol sa labas ng bahay at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang heat-related illnesses. Arangkada Balita! Ano yun? Mainit din sa labas, partner. Kahapon, 43 degrees Celsius Uy, ang grabe. heat index sa amin sa Mga anong oras Pangkalu. yan? Bandang alas 4 ng hapon. Eh, hindi naman tayo naglalayo. So, mga ganun din sa amin Sa sa inyo, Maynila. ganun din. Grabe yun. Nakikita mo yung Kasi nanunuot oo. yung init. Yung gabi, nararamdaman mo may init pa rin. Mainit talaga. Mainit. Oo. So, Mas mainit nga lang talaga sa hapon. oo. Ang may papayo siguro natin dyan, baka pwede, kung maaari, apasin tabi po, matulog na lang ho kayo sa banyo. Uy, mag-ingat na. Baka madulas naman. Mag-ingat naman. Oo, mag-ingat. Oo.
Kung may bathtub. Diyos ko, baka naman Wala madulas naman sila. ho. Mag-ingat Wala ho lang. kayong aircon nun, ha? Oo. Maligo naman. Maligo. Actually, marami ng memes sa Facebook, no? Di ba sinasabi nila, just miss, lumabas na daw ba itong satanas na to? Kasi sobrang Lumabas na init. daw ba? Oo, pero yan ho, biro lang naman, ano? We really have to bear with it, no? Wala ho tayong magagawa talaga. Meron tayong magagawa para maibsan yung init sa sa ating inyo, mga maganda sarili. dun sa inyo, eh. Ano meron sa amin? Sa bandang may Luna. Ano meron? Pwede kang magtayo doon ng litsunan, eh. Alitsyon. Mahaba-haba. Sobrang init Sobrang kasi. init. Oo, matindi. Oo. Ganun talaga ho eh. Wala namang... Mm. Basta, dapat tayo ho laging hydrated, di ba? Laging may tubig. Yung sinasabi nga ng Pag-asa, dati pa yun eh. Actually, ginawa ko yun, pero tamad na akong gawin yun ngayon. Yung Yung face towel. Ay, face towel. Oo, Babasain mo. Oo, pagka may chance ka, kunwari, kung nasa labas ka, pasok ka ng isang fast food chain, CR, magbasain mo lang. Tapos i-refresh mo lang. Mukha lang naman yan eh. Ayan, yung para ma-refresh ka ng ulo, bahagya. Yan. At magdala lagi ng tubig. Oo. Ay kung mawiwi, di ako doon na lang talaga, sa ever since malakas ako uminom. Seren. Oh. Ng tubig. Ng tubig. Linawin mo. Oh. Ayan, so, at saka daw magsuot nga ng mga light colored, no? Pero hindi ko alam talaga yung binabanggit ng mga experts natin. Dati pa yun eh, dati pa. Ano bang tela yan? Na wag daw magsuot, pag mainit ang panahon, wag nang magsuot ng itim na damit. Tama ba yun? Oo, yung itim. Ano bang logic doon? Kung pumapasok ba yung init mas na-absorb ba ng itim na damit? Blusang itim, ika nga, di ba? Anyway, basta mag-ingat lang ho tayo lagi mga kaibigan at lalong-lalo na yung may mga edad na, no? Mga bata, tsaka yung may mga health conditions. Yes, yung mga may karamdam. Yung mga may high blood, tsaka yung mga may sakit ho sa puso. Di ba? So, mag-iingat ho kayo. Yan. Sige. Samantala, tutol naman itong si Pasig Representative Roman Romulo, kapitbahay, Chair ng House Committee on Basic Education, sa mungkahing huwag na ito yun. Oo, gusto niya ngayon na, as in, ASAP. Ang school year 2026-2027 para patupad po ang pagbabalik ng lumang school calendar sa Hunyo at sa Marso. Ginawa po ni Congressman Romulo ang pahayag sa gitna naman ng sobrang init ng panahon. Ayon po sa mga babatas, mawawalan daw po ng pahinga o bakasyon ang mga pampublikong guro. Tama naman. Gayun din naman, estudyante, kung agarang ibabalik ito sa Hunyo, lalo't walang vacation at sick leave ang public school teachers, hindi tulad ng ibang empleyado ng pamahalaan. Dagdag pa ni Congressman Romulo, dapat i-update o baguhin ang distance learning para sa pagtuturo nung panahon ng pandemya kung mapapadalas pa ang suspensyon ng klase dahil nga sa sobrang init ng panahon. Arangkada Balita! Samantala, dako po tayo sa pag-uulat mula sa labas ng impilan. Trilateral Summit hindi isinagawa upang pagkaisahan ang sino-mano anumang bansa. Yan po ang paglilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may third party na gusto nilang patamaan o pagkaisahan sa ginawa nilang Trilateral Summit kasama ang Amerika at Japan sa Washington DC noong nakarang linggo. Sa ginanap na FOCAP event o Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ng Pangulo na walang anumang bansa o sinumang tao na sadyang patamaan o pinatamaan ng nasabing summit. Anya, ito ay nalalayon lamang na ma-institutionalize o gawing mas matibay ang trilateral relationship sa pagitan ng tatlong bansa. Maliban dito, ilayunin din anya ng summit na matiyak ang seguridad at interoperability ng tatlong bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, kulay ng uniformeng pinasusuot sa mga guro at school personnel ngayong tag-init. Aba, kinwestiyon ng isang teacher Solon. Kulay yan. Ano bang kulay yan?
Ano bang kulay? Dilaw, pula o ano ba? Alamin natin ang kabuang report. Ihatid po ni Patrol 11, Tina Nolasco. Parang may kulay politika, ito ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay sa ibinabang kautusan ng Department of Education o DepEd kung saan nakasaad ang kulay ng collared polo shirts na dapat isuot ng mga guro at education support personnel tuwing tag-init, kung saan nakalagay na kulay red, green at white ang dapat isuot ng mga ito. Ayon kay Castro, mas mainam na pabayaan na lang ang mga teacher school personnel na pumili ng kulay na gusto nila para maging mas komportable ngayong panahon ng tag-init. Mas mainam din ani Castro na wag nang gamitin ang mga kulay noong nakaraang eleksyon dahil baka pag-isipan pa ang DepEd na maagang nangangampanya sa halalan. Mabatid na kulay pula at berde ang campaign color na ginamit noon ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kanilang kampanya. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Grabe naman si Ma'am, oh. Si Ma'am Franz naman eh. Ikaw naman talaga, oh. Ang hirap naman kabanding ni Ma'am Franz. Pati yung nalalagyan ng politika. Ay, wag naman. Oh, sa bagay, bagamat yan po naman ay opinion. Ito ho ni opinion ho ni Congresswoman Franz Castro. Ito ho, matagal na ho namin isinusulong ho ito ni Lakay Rolly Gonzalo. Matagal na. Oh, ano kapag yan? ganito po tag-init, kung ako'y papayagan, 'di ba, Lakay, pagbigyan mo ko. Ito lang ha. Ang sinasuggest ni Lakay kapag ganitong sobrang init po ng panahon, wala ho itong halong politika. Wala pong halong politika. Pero may halo pong mali siya. Kayo na ho, bahala magusga. Ang gusto ni Lakay nung panahon na yon, bakit hindi na lang ho mag-summer wear kapag ganito hong tag-init? Sino magsa-summer wear? Mga guro? Kung mga empleyado. Mga empleyado. Or Kung yung manifesto. siguro yung mas komportable na komportable. Oo, para makaagapay dun sa init ng panahon, 'di ba? Basta maayos naman. Sa maayos, oo. At presentable, ika nga. Naisip pa ni Lakay yun, 'di ba? Kapag tag-init, magtipid sa damit. Kapag tag-init, magtipid sa tubig. Ganun ba? Pareho din. Oo, parehas din, 'di ba? If you want to conserve water, shower together. Huy. At hindi ni Lakay. Uy. Actually, may yung sa kulay. Sa kulay naman. Bahala na ho naman yung ating mga administrators, mga managers na mag-decide on. Diba? Wag na ho nating bigyan ng kulay. Kung sila nilagyan nila ng kulay, basta ayos naman na pare-pareho. Kung kaya ano ho yung isang kung kulay, komportable isang sila. disenyo, kung saan sila komportable. Diba? Kung magsuot ho sila ng ganoon, basta komportable ho, yun naman ho ang talagang punto de vista. Diba? Dapat hindi ho tayo naiinitan, diba? Siyempre. Ano ho ba gusto ninyo? Yung may damit o walang damit? Mas matindi naman ho yung walang damit. Diba? Alright po, ay magtungo sa isa pang pag-uulat. Wala pa rin sa labas ng impila. Media hinikayat ni Pangulong Marcos na gawin ang trabaho ng walang restriksyon. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga mamamahayag sa bansa na gawin lamang ang kanilang tungkulin ng walang restriksyon. Sa ika-50 taong anibersaryo ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ni PBBM na napakahalaga ng critical press sa Pilipinas. Hindi raw katulad ng mga nauna sa kanya, hindi siya nangangailangan ng kolaborasyon sa media, lalo na kung minsan nangangahulugan daw ito ng pagsuko sa independence ng trabaho ng mga mamamahayag. Sinabi ng Pangulo na walang dapat maging hadlang sa mga miyembro ng media sa paghahatid ng katotohanan sa publiko. Kaugnay nito muling ipinangako ni Pangulong Marcos ang proteksyon o pagprotekta sa press freedom, maging ang pagtiyak sa kapakanan ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabahilita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, transport strike, kahapon po yan, hindi rin nakaapekto sa biyahe ng mga commuter ayon sa LTFRB.
Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 30, Jelly Mendez. Walang naging epekto sa sitwasyon ng transportasyon ang unang araw ng tigil pasada ng ilang transport group sa Metro Manila. Ito ang binigyan diin ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Atty. Chofilo Guads III na hindi nagbago ang sitwasyon sa kalsada kung pagbabasehan ng routinary traffic dahil tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa bansa. Anya, naglagi sila ng mga bus sakaling kulangin ang aalalay sa mga pasahero sa mga key areas sa National Capital Region, bunsod ng transport strike. Batay sa monitoring ng LTFRB, hindi na kailangan ng mga rescue buses mula sa kanilang ahensya kasama ang MMDA at DOTR dahil wala namang problema sa pagsakay ng mga pasahero at sapat ang mga pampublikong sasakyan. Iginit ng opisyal na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon sa kalsada dahil sa posibilidad na bantaan o takutin ang mga pumapasadang bus at mga jeepney driver. Nilinaw ng LTFRB official na nakahandang tumulong ang Philippine National Police upang mapanatili ang peace and order sa Metro Manila. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pagbabalik po ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, Wenera ng oras na, 5:26 na. Arangkada Balita. Tayo po nasa ikalambag na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:33 ng morning. Tamanggap po tayo ng ilang papagulat buhat sa labas ng impilan. Mga Chinese students sa Tuguegarao City sa Cagayan hindi umano banta sa national security. Ang report ihatid ni Patrol 5 Aya Yupanco. Mariing itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang mga report na ang pagdagsa ng mga Chinese national na estudyante sa mga kolehiyo at universidad sa Tuguegarao, Cagayan ay banta sa pambansang seguridad. Ipinaliwanag ng gobernador na ang mga mag-aaral na legal ang pagpasok sa bansa ng mga Chino at ito niya ay partnership sa pagitan ng Chinese Learning Institution at ng Commission on Higher Education o CHED. Anya, maging ang Department of Foreign Affairs o DFA ay nagbigay ng visa para sa mga Chinese students. Hinikayat ng gobernador sa pamamagitan ng CHED, gayon din ng ilang universidad sa Pilipinas ang mga mag-aaral na Chino na mag-aral sa bansa. Binigyan din pa ng gobernador na wala pang report na tumaas ang bilang ng krimen sa lalawigan mula nang magsimula ang programa ng CHED. Nauna rito, naghain na magkahiwalay na resolusyon ng dalawang mababatas sa Cagayan Valley na humihiling sa mababang kapulungan ng Kongreso na tingnan ang pagdami ng mga Chinese national sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Dahil mga kaibigan, sa oras na alas 5:35 ng umaga, nasa linya naman po natin, oo, ang pag-asa sa pamamagitan po yan ni Ka-Obed Badrina. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. Aba, syempre, sobrang init ba? Ka-Obed, good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong bagyo na inaasahan na maaaring mabuo o papasok man sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ho tayong makararanas ng mainit na panahon, samantalang ang areas or mga lugar ho ng Davao Region, South Cotabato at Sarangani, maaaring makaranas ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot ng mga kumpol ng kaulapan na ating na-monitor sa nabanggit na lugar. Sa Kamaynilaan at nalaming bahagi ng ating bansa, posible pa rin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog
Mainit na temperatura pa rin ang mararanasan. Dito sa Kamaynilaan, agwat ang temperatura natin 25 to 35 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, 22 to 33 degrees Celsius. Ang mararamdamang init naman natin ngayong araw dito sa Kamaynilaan, nasa 40 degrees Celsius. Habang sa Cebu naman ay maaaring umabot na hanggang 38 degrees Celsius. Sa Metro Davao ay hanggang 39 Celsius. So iba yung pag-iingat pa rin, Iwasan nating lumabas sa bandang tanghali kahit po hanggang alas 4. Mainit pa rin yung mga nami-measure na susukat natin na temperatura. At laging ugaliing uminom ng tubig para makaranas po tayo ng mapababa natin yung temperaturang nararamdaman ng ating katawan. Oo. Sa gabi, Kaobet, ang init, pawis na pawis nga Kung alinsangan. Yung dating kwento ko sa'yo, di ba? 2 ventilador na nakatutok. Parang pagbabangon ka kasi, gusto mo man uminom ng tubig, no? Kaya lang, antok na antok ka rin. Pag aircon naman, nag-aalangan ka sa bill, Ayun lang. Taas din kasi bill sa kuryente. Yun din ang problemahin. Oo, diba? yun naman. Ako naisip ko na, ang problema naman kapag sa tubig ka natulog sa bathtub, nagkaka-problema rin tayo sa tubig. Di ba, Kaobet? Wala pang bagyo. Wala bang mga kahit konting mantika-tik man lang? Actually, wag ng bagyo. Kahit ulan lang. Sa ngayon po, wala pa din tayong monitor na bagyo po. Wag na yung bagyo, kahit konting ulan konting ulan lang, tika-tikman lang. Para kaya ma-refresh nga ang kapaligiran. Hanggang kailan ba ito, Kaobet, itong nararanasan natin na init ng panahon? Kaya bandang Mayo ba? Uhupa na ba yan? Base po sa ating mga datos, kadalasan po nagsisimula yung panahon ng tag-ulan mga 3rd week of May. So, ibig sabihin, mga isang buwan pa po nating mararanasan ng ganitong init. Kung base po sa ating mga climatologically speaking po, no? So, normally, mga 3rd week of May hanggang 2nd week of June, nadideklara ho na nagsisimula naman ng tag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng bansa. Naku, pakirereklamo naman natin. Ano ba to? Baha Sobrang naman. Oo, baha naman. Pero, Obet, strong El Nino pa rin ba itong nararanasan natin, nararamdaman natin, based doon sa inyong monitoring? Opo, base naman po sa ating monitoring, tayo po ay nasa strong El Nino pa rin, pero papunta na po tayo sa pahina na po ito. Maaari po itong magtuloy-tuloy hanggang March, April, May, at pagdating ho ng June, July, August, posibleng papasok naman tayo sa panahon ng La Nina. Okay. So meron pang side effects yan bandang katapusan ng taon? Posible po, posible naman po kasi ang El Nino at La Nina ay nakabase naman sa mas mainit o mas malamig na temperatura ng karagatan sa Pasipiko, partikular na sa Silangan at gitnang Pasipiko. So minsan meron yang delay, so pwede pa rin nating maranasan, partikular na sa dami ng ulan na ating nararanasan. Naku, okay. So baka meron ko pang mga panawagan, payo sa ating mga mamamayan, lalo dun sa mga estudyante, mga guro. May mga tips pa ba? Lalo dun, mainit ho kasi. Iba nagkakansela ng klase dahil mainit ang panahon, Kaobet. Opo, siguro yun pa rin po, kagaya ng binanggit natin kanina, iwasang lumabas po ng ating mga tahanan, bandang tanghali at uminom po ng tubig. Yun. Alright, sige. Maraming salamat, Obet Madrina, mula dyan sa Pag-asa. Salamat po. Yan, good Thank morning. you. Good morning. Mainit na umaga sa mga taga-Pag-asa. Uy, pero alam mo, kahit mainit ang panahon, gusto pa rin natin magkape. Naman, hindi mawala-wala sa sistema Kahit natin. feeling mo, pawis na pawis ka na. Oo Gusto nga mo pa rin magkape, no? Pero ewan ko kung gusto nitong magkape nitong ali na ito kahit mainit. Dahil lang Pag-asa, ayan nga, may binabanggit din pahabol na balita mula kay Patrol 30 Mendez. May pag-asa pa nga bang humupa ang init? O bumaba ang Bumaba temperatura? ang init, Jelly?
Nagbabala ang Pag-asa Weather Bureau na posibleng maranasan ang mataas na heat index sa Metro Manila ngayong araw. Ayon sa Weather State Bureau, matindi pa rin ang init ng panahon na nararamdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila, partikular sa Quezon City na nakapagtala kahapon ng 39 degrees Celsius na heat index o init factor sa bahagi ng Science Garden ng lungsod. Ang ganitong antas ng init ng panahon ay patunay lamang na dapat ikonsidera ang extreme caution. Posible kasing makaranas ng heat cramps at heat exhaustion o heat stroke kung patuloy ang pagkakababad sa init ng araw. Batay sa 2-day forecast na Pag-asa, makararanas ngayong araw ng mainit na panahon ang nabanggit na lungsod sa pagitan ng 40 at 39 degrees Celsius. Habang sa pagitan naman ng 42 at 40 degrees Celsius na heat index ang mararanasan sa NAIA sa Pasay City. At posible namang pumalo sa danger level category na heat index ang 13 lugar sa bansa kung saan ang Dagupan City ang posibleng may pinakamataas na antas ng temperatura na aabot naman sa 45 degrees Celsius. Pinapayuhan naman ang publiko na panatiling maging hydrated, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at huwag magbilad sa araw o kung walang mahalagang lakad ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O baka maubos naman daw yung mantika ng iba dyan. Uy, grabe. Anyway, nako, punta naman tayo. Alamin natin ang mga ganapan po mula sa mga lalawigan. Kuha tayo ng report dito sa bahagi ng Cagayan mula kay Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Isang tinaguriang provincial top 5 most wanted person at dalawang iba pa ang napasakamay ng Cagayan PNP sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Ang naturang provincial top 5 most wanted person ay isang 32 taong gulang na lalaki na tubong Bugay, Cagayan, ngunit naninirahan sa Quezon City, Metro Manila. Dinakip ito ng pinagsamang pwersa ng PNP Bugay at Gonzaga Maritime Law Enforcement Team na nagtungo pa sa mismong tirahan ng akusado. Naharap ito sa kasong statutory rape at walang inokomendang piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Batay sa report, ang naging biktima nito ay isang minor de edad na babae. Sumunod ay ang pagkaresto ng dalawang iba pa. Una ay ang pagkalakip ng 50 taong gulang na lalaki dahil sa paglabag nito sa batas sa pambansa bilang numero 6 na nagbabawal sa pagdadala ng anumang matalim, matulis o mapurol na sandata sa labas ng kanyang tirahan. Dinakip ito ng Intelligence Tracker Team ng PNP Kamalanyugan, Cagayan. Wala ring irekomendang piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Panghuli ay ang 67 taong gulang na ginang residente ng Baggao, Cagayan na naharap sa kasong estafa. 10,000 piso ang piyansang inokomenda ng korte para naman sa pansamantala nitong kalayaan. Ang pagkakaragip dito ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Baggao at 2nd Mobile Force Platoon, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! May po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, alas 5:45. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa ng ilang pang mga balita, pinawin ng Department of Energy ang mga pangambang tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna nga ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau, hindi nagulo ang supply ng produktong petrolyo dahil hindi naman ito sobrang nagmahal. Para kay Abad, malabong itigil ng Iran ang produksyon ng kanilang langis na 3 hanggang 4 na milyong bariles kada araw dahil ginagamit nila ito sa kalahati nito ay ginagamit nila sa kanilang bansa for domestic use.
DOE na kung babawasan ng Iran ang produksyon ng langis ng 2 milyong bariles kada araw, ay katumbas lamang ito ng 2% ng global oil supply. Arangkada Balita! Samantala, nilagdaan ni na PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. at MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes ang isang Memorandum of Agreement. Layo ng naturang kasunduan na mas paigtingin pa ang kamalayan ng publiko hinggil sa mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth sa pamamagitan ng mga digital at non-digital media platform ng MMDA. Ayon kay President Ledesma, target ng kasunduan na mabigyan ng kalidad na serbisyong medikal at pangkalusugan ang mga Pilipino. Kaugnay nito, tiniyak ni Chairman Artes na patuloy na susuportahan ng MMDA ang mga magagandang programa at benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Una na rito, inanunsyo ni Dr. Bernadette Lico, ang hepe ng PhilHealth NCR, ang accreditation ng MMDA Clinic na kauna-unahang non-LGU at non-uniform consulta package provider na magbibigay serbisyo halos 8,000 traffic enforcers, street sweeper at office-based personnel. Kabilang sa mga serbisyong matatanggap sa MMDA Clinic ang health profiling at consultation, gayon din ang diagnostic at laboratory test tulad ng x-ray, fasting blood sugar, electrocardiogram at mga gamot para sa partikular na medical condition tulad ng hika, diabetes at hypertension. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas na hindi pa sila manghuhuli sa kabila ng pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national road. Gayunman, agad natatalima ang Las Piñas LGU sa oras na maglabas ang Metropolitan Manila Development Authority ng lista ng mga lugar sa loob ng Las Piñas kung saan bawal ang mga e-trike at e-bike. Ipinaliwanag ng lokal na pamahalaan na nagpaalala muna sila sa publiko, lalo na sa mga tumaraan sa Alabang Zapote Road. Ito'y parang hindi mabigla ang mga residente, lalo na sa gitna ng tigil pasada. Arangkada Balita! Abot naman sa 13.3 billion pesos ang nasabat na shabu sa isang police checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ito yung flash report natin kahapon sa Balitang Bayan sa pamamagitan po ni Ron Lozano. Na-recover naman ang 2 toneladang illegal na droga sa isang pampaserong van na biyaheng Lipas City mula sa Santa Teresita na hinarang ng mga pulis sa bahagi naman ng barangay Pinagkurusan. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na maaaring ito na ang huling major drug haul sa bansa at patunay ito na nasa tamang landas ang kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Inaresto na ang driver ng van na si Halaon Michael Zarate, 47 anyos, ng barangay Masagana, Quezon City. At ito ay patuloy pang iimbestigahan at kakasuhan ng paglawag sa Republic Act 9167 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. At antabayan ninyo, may mga follow-up report pa ho tayo kaugnay dyan sa balitang yan. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 2 pulis sa pamamaril sa Salina, New York. Naganap ang insidente sa matapos nga ang ninakaw na sasakyan. Naganap po yung insidente po na batay sa investigasyon kaugnay sa ninakaw na sasakyan. Nasa malubhang kondisyon naman ang dalawa pang pulis dahil sa pamamaril. Idineklarang dead on arrival ang dalawa habang ikinokonsiderang suspect na mga otoridad ang nasawirin na gunman. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling nakapagtala ng bagong record para sa Pilipinas ang Olympic aspirant
na si Lauren Hoffman sa women's 100-meter hurdles. Tinapos si Hoffman ang nasabing hurdles event sa loob lamang ng 13.41 seconds. Kasalukuyang nasa North Carolina ang Pinay Hurdles Champion para sa Duke Invitational. Samantala susubok din ang mga lalaro na makakuha ng pwesto sa 2024 Paris Olympics. Good luck sa'yo! Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Bilang huli po natin, bilang pahabol po natin na showbiz balita, baka antindi naman ni ano bang nangyayari kay Ann? Baka magtampo na po. Kasi napupunta si Annie. Si Ogie Alcacid. Ako na naman po ang Yan po ang naging komento ni Ogie Diaz Naku, sa post ni Ann Cabogabol, Ann Curtis, matapos siyang muling maitag sa picture na isang actress kasama ang kanyang mga co-host sa noontime show na It's Showtime. It's Showtime. Ang tindinian. Baka sinong Ogie maitag nito? Oo nga. Kinaaliwan naman ng mga netizens ang komento ng talent manager at sinabing normal lang sa actress yung pagiging lutang. Actually, tayo rin naman nagkakamali sa pagtatag. Diba? Minsan nga lalo natatag pag may mo kapangalan. Diba? Right, So, kayo na ho, kapag mag-iingat lang ho kayo sa pagtatag, ha? Oo, baka naman iba yung maitag nyo. Hindi, yung content. Depende kasi kung halimbawa, kung bata ho yung itinag nyo, ang content ho ay pang adult, ay mahirap po yan. Mag-iingat ho kayo sa pagtatag po ninyo. Well, anyway, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam dito pa rin po sa Arangkada Balita at sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23. Happy birthday nga pala. Kalain mo, to si chairman na artist naman, birthday niyo pala ngayon. Kaya pala. Ay, wag na natin sundutan. Ano kaya pala? Kaya pala may tuwa. Hindi, joke lang. Joke lang. Happy birthday Happy kay birthday, Chairman Attorney Romando Artes. Binati na siya kahapon ni Manong Chabit. Okay. Oo nga, Oo. Ayun, happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanila pong kaarawan. Alright! Sa ngalan po ng bang tropa ng DWIZ LU23, kami po inyong mga naging tagapagtitita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol, kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, panibagong bugso ng balitaan, kasama naman si John Ibanez sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinag-usapan trending viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube, DWIZ News website at panoorin live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.